Hello, what's up mga kawan fires? Update lang tayo ngayon. Buwan ng Mayo. Ah, Last time, I think nag-announce ako noon sa website na ah, that iti-take down na natin to. Kumbaga, hindi na tayo magre-renew sa Cloudways. And then, napaisip ako, and then hopefully, meron tayong mga solid at mga generous na mga nakasubscribe sa ating monitoring system na willing talagang magbayad. So, salamat sa iyo, sir. So, hindi na kita pangangalanan, pero napaka-solid ng suporta ninyo. So, ganun pa rin. Ito yung ating monitoring system. Sa mga meron na, sa mga sumusubaybay dito sa channel, na Wi-Fi bendo gamit yung Microtech at Wi-Fi. Tuloy-tuloy pa rin. So, meron tayong ito yung paid. Ito yung paid subscription natin. So, sa paid subscription, meron tayong obviously, kita lahat ng mga information, yung mga analytics. Mayroon tayong daily, mayroon tayong monthly, kung marami kang bendo, kita dito yung daily top earners, at saka yung overall, ito, previous versus present, meron tayo yan. Yung daily average, at saka yung ating graph ng sales composition. Okay. So, sa unpaid, ito yung itsura niyan. Okay. So, ganun pa rin naman, nagmo-monitor siya. Makaka-add ka up to 2 bendo. Pero may mga parang meron tayong mga advertisement sa ating affiliate program. Affiliate tayo kasi ng Cloudways. So, pag nag-sign up kayo dito, mapapahaba yung ating subscription. So, unfortunately, nung simula at wala pa talagang nagsasucceed na mayroong sign up galing dito sa ating affiliate. So, yan lang naman yung cons pagka hindi subscribe. Pero, gumagana pa rin yung monitoring system, gumagana yung mga resources. Okay? So, meron tayong transactions, nandito yung mga ads ng Cloudways, and then yung ating dashboard is limited yung mga analytics. So, wala tayong graphing or yun nga, analytics. Pero but still, nakaka-monitor siya. So, kahit malayo ka, pwede mo siyang ma-monitor kasi online naman to. Okay? So, di ko na sana pahabain to, pero sige, discuss lang natin yung mga pinaggagawa natin. Anong version na tayo? So, version 1.5. Siguro sa version 2.0 is i-improve natin yung Microtech. Itong So, i-improve natin to at lalagay tayo ng maglalagay tayo ng billing system. So, ito, kumukonect tayo sa Microtech, kita yung time, saka yung uptime, yung mga basic information regarding sa ating Microtech hardware. Okay. So, ito yung ating graph. So, basically, yan yung traffic. Pwede rin natin monitor ang ibang interface kung bridge man yan. So, again, pag magsusubscribe, punta lang kayo sa account and then pili lang po kayo dito sa ating mga subscription. So, by default, standard free. Ayan, standard free meron tayo yan. So, yung pinakamababa natin is bronze, 15 bendos, 25 pesos per month. Okay, so sa 15 bendos na yan, marami na yan.
Okay? So, pag nakapili na ka ng subscription, click nyo lang tong upgrade. Scan nyo lang tong QR code. Wala namang bayad yan. Tapos, pag nakabayad kayo, select nyo lang yung amount ng binayaran nyo. Halimbawa, kung bronze, 25. Tapos, i-type nyo lang yung reference number dito. Okay? Kasi, manually pa din, chine-check natin yung reference number doon sa ma-receive natin sa ating halimbawa dito sa QRPH, sa ating Maya or sa GCash para ma-compare. So hindi naman siya nagtatagal, at least by at least siguro less than 24 hours na update na natin. At saka message nyo lang din ako pagka halimbawang may ano para ma-check. Wala pa kasi tayong way para may automate to. Hindi pa tayo ma-approve sa send it dahil maraming kailangan ng SEC, kailangan ng mga legalities. Although may application na tayo, kasi BIR registered na naman tayo sa business yung GTech. Yun nga, hindi pa rin talaga ma-approve. Ewan kung bakit. Kaya pansamantala ito muna, QRPH at saka Maya. Okay? So, meron tayo ditong unlimited kung talagang pangmalakasan yung pag-Wi-Fi vendor ninyo. 660 lang. Unlimited na yan. Theoretically, yung nakalagay dito is 9999. So, bahala na. Siguro kung pangmalakasan talaga, pwede naman. Okay? At saka, discuss ko lang din yung possible na mga scenario. Hindi lang ito limited basta doon sa hindi lang po siya limited doon sa monitoring ng Windows. Kasi ito ay event trigger, script siya. Itong script is pwede actually ilapat sa ibang ano eh, itong script na to. Ito kasing tool fetch is native yan sa Microtech. Pero itong mula dito sa HTTPS hanggang dito, pwede nyo yung gamitin sa ibang ano to, sa ibang mga bagay. Halimbawa, gusto nyo mag-survey. So, halimbawa, kasi yung free, 2 bendo. Kung gusto nyo magpa-survey, ganun lang. Fix nyo lang yung code doon sa ito. Kopyahan nyo lang to. Kasi importante dyan. Kung halimbawa gusto nyo magpa-survey, i-click lang yung link. Pwede nung i-distribute yung link doon sa ano, pag click yun, click. So, mga ganon. So, basically, idea lang yun. Just to give you an idea. Hindi tayo, although, the idea is para ma-monitor yung Microtech. Pero po, pwede rin natin itong gamitin. Basically, mga tool lang pang survey. Just to give you an idea. So, 8 minutes na tayo. So, hanggang 10 minutes na lang siguro. Okay, so ito yung ating version 1.5. So basically, marami pa tayong idadagdag dito. So I hope this year, bago matapos ng 2025, ma-update na natin to version 2.0. Yung mas matindi na talaga yung may billing system na. Saka integrated na din yung PPPoE at saka hotspot. Kasi naka-integrate na tayo dito sa Microtech. Okay, so tuloy pa rin yung monitoring. Tuloy pa rin, although hanggang isang Microtech lang muna. Tuloy pa rin ang monitoring natin para ma-remote yung Microtech. Add lang kayo ng Microtech, tapos pag successfully nakapag-add kayo, bibigyan kayo nitong mga remote address para sa Winbox, para sa API, at para sa web. Okay. Vendos. Pwede na rin pala nating ma-remote dito yung ano eh. Ay hindi, nasa kabilang ano pala. Pwede nang ma-remote yung Wi-Fi dashboard. Kung meron kayong separate na gagawin dun sa pero itong sa web, pwede itong actually
i-forward nyo dito sa Windows, kopyahin nyo lang yung sa web. Kung ayaw nyo i-via web yung ano, kasi redundant na rin eh. Kasi meron na tayong Winbox, meron pa tayong web. So, kung gusto nyo i-forward ito dun sa Wendo, pwede naman. So, instead na sa webpage ng Microtech, pwede itong i-edit. I-edit nyo itong remote address. Ayan, ganyan. Tapos, slash login. Yan lang. And then, change nyo lang doon sa inyong, ano to, sa inyong Microtech. Kung may Node MCU kayo, doon nyo ngayon i-port or i-address sa firewall ninyo. So, madali lang yun. Sundan nyo lang yung mga tutorial kung paano i-set up. Okay? So, 10 minutes na. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat and see you next time.